Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, may isang batang palaging nakaupo sa ilalim ng punong balete. Tahimik siya, laging nakatungo, at bihirang magsalita. Hindi alam ng mga tao kung saan siya nakatira o sino ang kanyang mga magulang. Ngunit ang nakakakilabot sa lahat, wala siyang anino. Kahit tirik na tirik ang araw, habang ang iba'y may mahabang anino sa lupa, siya'y tila isang multong naglalakad sa liwanag. Una siyang napansin ni Aling Marta, isang matandang tindera sa palengke. Natuwa siya sa bata at inalok ng tinapay, ngunit nang hawakan niya ito sa kamay, nanlamig ang buong katawan niya. Parang yelo ang balat ng bata, at sa kanyang mga matay may lungkot na hindi maipaliwanag. Mula noon, nagsimulang managinip si Aling Marta ng mga sigaw sa kagubatan at isang batang umiiyak sa dilim. Isang gabi, naglakas loob ang ilang kabataan na sundan ang bata palabas ng baryo. Dinala sila nito sa isang lumang kubo sa gitna ng kakahuyan. Wala itong ibang laman kundi mga larawan, mga lumang litrato ng mga nawawalang bata, kasama ang isa, kung saan ay malinaw na makikitang ang batang walang anino ay dati ring may anino. Ngunit kasama rin niya sa larawan ang isang nilalang na kulay itim, walang mukha, at nakatayo sa likuran niya. Kinabukasan, isa sa mga kabataang sumama ay hindi na muling nakita. Nag-umpisang maniwala ang mga tao sa baryo na may sumpa ang batang iyon. Lahat ng lumalapit ay nawawala o di kaya'y nababaliw. May nagsasabing ang kanyang anino'y kinain ng isang nilalang mula sa ibang mundo. Isang multo ng dilim na ngayon ay nakatira sa loob ng katawan niya. Pinatawag ng kapitan ang isang albularyo mula sa kabilang bayan. Nang humarap ito sa bata, nagkulay abo ang mga dahon sa paligid. Hindi ito bata. Sabi ng albularyo habang nanginginig. Isa itong sisidlang iniwanan ng kaluluwa at ngayon ay pinananahanan ng kadiliman. Agad silang nagsagawa ng ritual, ngunit sa gitna ng dasal, naglaho ang bata sa harapan nila, kasabay ng pagpatay ng lahat ng ilaw sa baryo. Simula noon, gabi-gabi nang may naririnig na yabag sa labas ng mga bahay. Laging may bakas ng maliliit na paa, ngunit walang kasamang anino. At kapag sinundan mo ang yapak na iyon, hindi ka na muling makakauwi dahil ang batang walang anino ay naghahanap ng kapalit.